isang expositional listener. Pangalawa, biblical theologian. Pangatlo, gospel saturated. Pang-apat, genuinely converted. At yung ikalima is biblical evangelist. Ngayon, ang ika-anim, ang malusog na miyembro ay isang committed member. May tanong ako sa inyo, committed ka na ba? Diba? Minsan, lalo na nga katatapos-tapos lamang ng bagong taon, ng araw ng mga puso, ang nagiging tanong ay, committed ka na ba sa isang tao? Committed ka na ba sa isang minamahal mo? Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, ikaw ba isang committed na miyembro ng iglesia? Pag sinabi natin committed, ang Tagalog nito is pagtatalaga ng sarili. Have you committed yourself to the Church of Christ? So maraming mga nagpapahayag na mga mananampalataya ang nagiging miyembro ng iglesia, pero makikita natin marami ay hindi masyadong nagpapahalaga sa kanilang pagiging miyembro ng iglesia. And this is a reality that we can observe sa maraming mga churches. Marami member ng church but they do not know bakit sila naging miyembro. Marami po akong napapakinggan, mga kaibigang pastor, nagkukwento, itong miyembro nila ay miyembro nila pero hindi aktibong dumadalo, miyembro nila pero sa ibang simbahan dumadalo, ito yung mabigat, miyembro nila pero hindi nila nakikita sa loob ng iglesia. At sabi natin, they become member but they do not understand yung commitment ng pagiging isang miyembro ng iglesia. Kung ating ilalagay ito sa buhay mag-asawa, napakahirap na mag-isipin nun. Meron kang asawa pero hindi committed sa'yo. Diba? Salip na sa iyong bahay pumunta, sa ibang bahay tumitira. Diba? Asawa mo tapos iba ang kasama. So hindi po pwedeng maging committed ka sa dalawa. Kailangan committed ka lamang sa iisa. At ito, sa larangan ng pagiging miyembro ng iglesia, we must be committed sa church kung saan tayo inilagay ng Panginoon. So, ang pangunahing dahilan nito ay dahil sa hindi sila naturuan at hindi nila alam ang kahalagahan ng pagiging miyembro ng iglesia. Dahil dito, marami ang masasabi nating mayroong mababaw na commitment sa iglesia. So magbibigay ako sa inyo ng 4 na katangian at inyong suriin ang inyong sarili, baka kayo po ay nandito. Una, yung mga katangian ng hindi committed na miyembro. Una, ito yung miyembro na madalas na nakasentro sa sarili. Ito yung miyembro na self-centered or me-centered. Ito yung miyembro na kapag dumadalo, ang palagi niyang iniisip ano ang magagawa ng iglesia para sa akin, ano ang aking mapapakinabangan sa iglesia. And we cannot deny the fact that there are some people na nagiging member of the church because of the benefit of the church. Ano yung magiging pakinabang ko? Kung wala din lamang akong pakinabang dito, ay hindi na ako sasali dito. At huwag nating tanggalin sa kaisipan natin na mayroong mentality ganito sa pagiging makasalanan. Na tayo ay laging nag-iisip ng ating sariling pakinabang. Hindi ba't sa pag-ibig naman natin, balik tayo sa pag-ibig, hindi ka naman nagmamahal ng hindi ka minamahal. Kailangan meron kang pakinabang. Diba? Kaya mamahalin mo siya kasi minahal ka. So, wag nating isipin na, wag nating tanggalin sa ating kaisipan na bunga ng pagiging makasalanan, yung pagiging self-centered. At yung isang tao na hindi naturuan, hindi yung magiging committed sa church kapag siya ay self-centered. Ang lagi niyang iniisip ay ang kanyang magiging pakinabang, yung kanyang magiging benepisyo bilang miyembro ng iglesia. Pinag-aralan natin sa ating salvation class, yes, there are benefits sa pagiging miyembro ng iglesia, but aside from having a benefits, meron ka rin mga responsibility na kailangang gawin. Pangalawa, na hindi committed, ito yung miyembro na madalas mapag-isa. Ito yung miyembro na hindi nakikisalamuha o nakikipag-usap o nakikipag-fellowship. Itong miyembro na pag dumating dito, nakaupo lamang sa isang gilid, at uuwi yun, nandun din lamang siya nakaupo. Walang kinakausap, walang pina-fellowship, hindi siya masyadong nagbibigay panahon para kausapin ng ibang tao. Kinakausap niyo pa yung mga miyembro. Ako ba yun? Siya, sige, kausapin ko na kayo.
Mamaya nyo nakausapin pagkatapos. Okay? Pangatlo, ito yung miyembro na mapanuri at madaling makakita ng kamalian. Okay? Ang ganitong uri ng miyembro, ito yung palaging nakakapunan ng pangit, kulang, masama, at hindi tamang ugali ng mga miyembro at ng mga maging bagay-bagay sa loob ng iglesia. Ito yung miyembrong hindi committed, yung wala man lang nakikita kundi yung lahat ng pangit at hindi maganda sa church. Hindi maganda ang music, hindi maganda ang building, hindi maganda ang mga miyembro, hindi maayos ganito. And ito yung mga miyembro na talagang they only look for something na pwede nilang ipula. Okay? Ito yung mga miyembrong hindi committed. At ito yung panghuli na baka kung hindi kayo yung pangatlo, baka itong pang-apat. Ito yung medyo mapili. Ang ganitong miyembro ay namimili lamang ng kakantahin. Papakinggang preacher at sasamahang miyembro at lalahukang mga activity ng church. Ito tinatawag nating member na choosy. Masyadong choosy siya. Ito lang gusto kong kasama. Ito lang gusto kong kausap. Ito lang gusto kong pakinggan. Pag si pastor magpipreach, papakinggan ko. Pag si brother ganito, parang ganyan, di ba? O kaya naman, si ganito lang, yung grupo lang ng mga ganitong sasamahan ko. Very choosy siya, kaya nangyayari, hindi niya makasama or hindi niya magawang maging kasama yung lahat ng mga miyembro ng iglesia. So, ito yung paalala sa atin mga kapatid. Malibang ikaw ay maging kaanib ng isang lokal na iglesia at maging committed na miyembro, hindi mo mararanasan at makikita ang layunin ng Diyos sa iyong buhay bilang isang mananampalataya at hindi mo matatanggap ang mga pagpapala na kasama ng buhay na committed sa isang lokal na iglesia. Kumbaga, hindi nyo mararanasan yung talagang buhay ng isang tao na miyembro ng iglesia. Ang tanong, bakit may mababaw na pananampalataya at commitment ang isang Kristiyano pagdating sa lokal na iglesia? At ito yung sinagot po ni Tabitha Anyabuile doon sa aklat na ating pong tinatalakay. So what is a healthy church member? At nagbigay po siya dito ng 4. Meron akong 4 na pinili. Bakit daw mababaw ang commitment? Una, ang ilan ay sadyang walang malasakit sa pagiging miyembro ng iglesia. Para sa kanila, maaari kong tanggapin o tanggihan. Hindi sila negatibo, hindi rin sila positibo. Para sa kanila, hindi naman ganun kahalaga talaga ang maging miyembro ng iglesia. Para sa kanila, okay lang na ako ay dumadalo, pero yung maging committed kasi sa church, hindi naman ganun kahalaga yon. And there are some people like that. Now, they enjoy attending, but they don't want to become a member of the church. Pero kung sila may maging member, okay din lang. Pero hindi sila magbibigay ng effort para gawin yung mga tungkulin na dapat ginagawa ng isang miyembro. Pangalawa, ang iba, wala naman talagang alam. This is very rampant. Actually, ito yung masasabi nating kalat na kalat sa maraming mga churches. Hindi sapat ng kanilang kaalaman sa pananaw ng Biblia tungkol sa lokal na iglesia. May mga pastor akong nakakausap, mga kaibigan, siguro unintentionally na ikukwento nila, but at the back of my mind, mayroon dahilan kung bakit ganito. There was one pastor that told me, Pastor, member namin to, baptize namin to. Pero ang iniisip ko, kung member mo at nabaptize mo, bakit wala sa church? Because the fact na ito ay nabautismuhan at naging member, ang automatic na dapat response nito, nasaan? Nasa kalipunan ng iglesia. Sa atin po, I will not be proud to say na ang isang taong ito ay nabautismuhan at hindi ko pangangalandakang ito ay miyembro natin na hindi nasimba o hindi nadalo. Kasi pinapakita nito na meron silang kakulangan sa kaalaman sa pagiging miyembro ng iglesia. Because one of the best, sabihin natin isa sa pinaka-ebidensya ng pagiging miyembro ng iglesia is ikaw ay kasama sa mga pagtitipon at gawain ng iglesia. Pangatlo, merong mga independent at mapag-isang mananampalataya. Kung yung kanina, yung hindi nakikipag-fellowship, ito yon. Siya yung miyembro na gusto lamang ay dumalo, makinig, at umalis nang hindi alintana ang anumang pananagutan o responsibilidad. Ito yung, ito siguro, gas-gas na ito, pero totoo naman to, yung mga simba uwi.
Diba? Maraming ganitong mga miyembro ng iglesia, they never feel yung attachment sa loob ng church, kaya after the worship, after the Sunday school, uwi na. Maraming ganyan. Aaten lamang ng ng worship, pagkatapos uwi na. Wala nang ibang fellowship, wala nang ibang gagawin. Yung iba naman, aaten lamang ng Sunday school, uuwi na. Ito yung mga tao na sabi nating mayroong mababaw na commitment sa church. Ikaapat, bakit daw ayaw pa nila, wala silang commitment? Dahil ang kanilang damdamin ay nakatali pa sa kanilang home church. O kaya naman ay hindi pa nila nararamdaman na kailangan na nilang maging miyembro ng isang lokal na iglesia. So, dahil buwan naman ng pag-ibig natin parang ganito, hindi pa nakaka-move on sa ex. Kaya hindi makapag-commit sa iba. Yung yung kanyang kalooban nasa ex pa niya, kaya parang hindi niya magawang mag-commit dito sa bago. Mayroong ganung mga member o church na uma-attend, meron silang longing pa dun sa kanilang home church, kaya hindi sila makapag-commit dito sa church na ito. Now, ito sa atin po, ayan, babanggitin ko na sa inyo ito, yung naiisip ko na idadagdag ko pang 13 is a healthy church member is a covenant keeper. Ano? Kasi sa ating covenant, na ilagay na po natin ito, na kung sakaling ikaw ay aalis sa lugar na ito, anong gagawin mo? Agarang kang aanib sa isang iglesia na may parehas na pananampalataya. Kung walang parehas, at least ay biblical na iglesia upang may pagpatuloy mo. So hindi natin ini-encourage yung mga member natin na kung ikaw permanently ay maninirahan sa isang lugar na hindi ka aanib sa isang lokal na iglesia. We will give you the blessing to become member of any local church na kung saan ikaw ay magagamit. Pero there are some people, they were not taught na kapag umalis ka sa iglesyang ito, you need to become a member of a local church. May mga kaso tayo ng ganito na ang dahilan kaya hindi sila makapagpa-member sa ibang church, wala silang simbahan. Katulad ni Deacon Bobet, matagal na siya magdadalawang taon na siya sa Japan, hindi siya maging member ng local church kasi wala namang local church na malapit sa kanya. Kailangan niya pang mag-drive ng 2 oras, wala naman siyang sasakyan. Dahil nga po siya ay nasa farm. So nangyayari ngayon, pansamantagal, ay ang membership niya nandito pa rin, pero niya wala siyang physical church doon. Pero kung meron pong magma-migrate at talagang doon natitira sa isang lugar, we encourage them to join a local church. So, ang punto nito, ang ugat ng lahat ng ito ay dahil sa hindi pagkaunawa sa biblical na pagkamiyembro at kawalan ng pagbibigay halaga sa layunin ng Diyos para sa isang lokal na iglesia. So ano yung pangangailangan? Dahil mahalaga ang pagiging malusog ng miyembro ng iglesia sa ating spiritual na kalusugan at paglago bilang mga Kristiyano, kailangan nating magkaroon ng tamang pananaw tungkol sa kahalagahan ng iglesia sa atin bilang mga mananampalataya at bilang iglesia. So ano po yung pananaw? What is God's view on the church? Ano yung dapat nating makita? Now, kapag tiningnan natin yung salitang church at ito ay dinefine secularly, makikita natin na medyo iba-iba ang ibinibigay na kahulugan. For example, sa Webster New World Dictionary, pag itinay po yung salitang church, ito yung kanyang ibibigay. Nagbigay po siya ng 6 na kahulugan. A building for public worship, a religious service, a particular sect or denomination of Christian, church government or its power as opposed to civil government, the profession of a clergy, and number 6, a group of worshiper. Diba kapag pinag-uusapan natin yung church, maraming mga tao, they do not really understand what does it mean. Ang malimit na misnomer o maling paniniwala, ang church ay tumutukoy sa building. Ang church ay tumutukoy sa denomination. But actually, pag pinag-uusapan natin ng church, ito ay galing sa Greek word na ekklesia, a call-out assembly. At ito ay ginamit ng mga 100 times sa Bible na kung saan ang tinutukoy nito particularly ay yung ika-6 na definition, which is a group of people worshiping God. Mga grupo ito ng mga taong sumasamba. So let us be clear to this. The church is not the building. The church is the people gathering.
So pwede pong ang Santo Tomas Reformed Baptist Church ay mawala sa lugar na ito, but we will continue to become Santo Tomas Reformed Baptist Church. Ang ibig sabihin lamang, tumutukoy ito sa mga taong nagtitipon. So ang iglesia, ayon sa kasulatan, ay hindi ang gusali, hindi ang lugar na pagtitipon, hindi ang denominasyon, bagkus ito ay ang mga taong nagtitipon para sumamba sa Diyos. Now, again, gusto ko rin liwanagin, I know some of you already know this, but for the sake of our new members, kailangan nating maintindihan na sa Biblia, meron tayong dalawang uri ng church, which is the universal church and the local church. Now, gusto ko liwanagin ito sa inyo because there are some churches who only believe on what we call local church. Tayo, we believe definitely on the two kind of church, the invisible and the visible church, the universal and the local church. Ano pinagkaiba nila? Bilang mga iglesia, una, pag sinabi nating universal church, kalipunan ng lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo na nagtitipon sa presensya ng Diyos. Pag sinabi nating universal church, ito yung church ng lahat ng mga mananampalataya. The only requirement for the universal church is salvation. So, ano man ang iyong denomination, ano man ang iyong religious affiliation, ano man ang iyong kulay, ano man ang iyong lahi, once you believe on the Lord Jesus Christ, you will belong to what we call universal church. At syempre, we need some verses to prove that. Matthew 16:18, at sinasabi ko naman sa inyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Dito sa Matthew chapter 16, it is very clear that hindi ito tumutukoy sa isang particular local church. Sabi ng Ephesians 1:22-23, basahin ko lang sa inyo yung 22, at sa lahat ng mga bagay ay pinasuko sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. And again, all scholars believe that this is pertaining to the local church. Ephesians 5:25, universal church. Ephesians 5:25-27, basahin ko lang sa inyo yung 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. And again, ito ay mga talata na nagpapatungkol sa universal invisible church. Pangalawa, yung local church. Kalipunan ito ng mga mananampalataya na nagtitipon sa isang partikular na lokasyon upang sumamba sa Panginoon. So katulad ng STRBC, we are located at Santa Cruz, Santo Tomas, Batangas. So meron tayong lokasyon na pinagtitipunan. Makikita natin ito sa mga talata. For example, Matthew 18:17, at kung ayaw niyang pakinggan siya, ay sabihin mo sa iglesia. Hindi ito pwedeng tumukay sa universal church dahil ang universal church ay nagtitipon sa sacramental presence. Masasabi mo lamang ito sa church na nagtitipon. So during the time of the church discipline, kailan tayo, sino yung sinasabihan? Sino yung pinapaalaman tungkol sa kasalanan ng isang kapatid? The gathering of the church. Yung isa o yung dalawa o tatlong nagtitipon sa aking pangalan. Matthew 18:20, sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. 1 Corinthians 1:2, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Sa Romans 16 verse 5, batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. So definitely, we can see also clearly in the Bible na merong local church. Now, ano yung pananaw ng Panginoon? Na-define na natin kung ano yung church. Anong pananaw ng Panginoon ngayon sa church? Una, ang iglesia ay sentro ng pagtuturo ng bagong tipan. Ang ibig sabihin, nakatuon ang pagtuturo ng kasulatan sa bagong tipan. Matthew 16:18, ipinahayag mismo ng Panginoong Yesus na siya'y magtatayo ng kanyang iglesia. In Matthew chapter 18, verse 17-20, binigyan ng Panginoong Yesus ang iglesia ng kapangyarihan na mag-alis at magdagdag ng miyembro. In Ephesians chapter 5, binasa natin kanina, isinulat ni Pablo na ganoon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iglesia. At sa Ephesians chapter 3, 20-21, isinulat ni Pablo ang kapangyarihan ng Diyos
na gumagawa sa iglesia. Therefore, dahil dito, pinapakita lamang ito na ang iglesia bilang sentro ng pagtuturo, nagbibigay ito sa atin ng kahulugan na mahalaga yung church. Kasi yung focus ng mga teaching ay yung New Testament church. Ngayon, ibig sabihin, mahalaga ang maging ang church at mahalaga yung maging member ng church na ito. Kumbaga yung kung ito'y pinapahalagan ng bagong tipan, dapat pinapahalagan din ito yung mga miyembro nito. Pangalawa, ito napakaganda. Ano yung pananaw ng church, ng Panginoon sa church? Inilarawan po ng Biblia ang iglesia sa napakaraming magagandang katangian. Una, sa 1 Peter chapter 2, 5-9, isang banal at maharlikang pagkaserdote na nag-aalay ng espiritual na mga handog sa Diyos. Sa Titus 2:14, isang hinirang na lahi na pag-aari ng Diyos. Sa Hebrews 12:28, isang bansang inihiwalay kung saan ang hari ay ang walang hanggang Diyos. Sa 1 Corinthians 3:16-17 and Ephesians 2, isang templong tinitirihan ng Espiritu ng Diyos. Sa John chapter 15 verse 5, isang sanga na nakakabit kay Jesucristo bilang puno ng ubas. At sa John 10:11, isang kawan na pinamumunuan ng mabuting pastol. At sa Ephesians 2:19 and Galatians 6:10, isang sambahayan o pamilya na may isang buhay sa piling ng ating walang hanggang Ama. At sa Colossians 1:18, isang katawan kung saan si Jesus ang Kristo. Kung makikita nyo dito, binibigyan ng banal na kasulatan ng kahulugan o ng paglalarawan ang church sa napakagandang mga paglalarawan. Ipinapakita lamang sa atin ito na ang iglesia ay nakahihigit sa kahit anumang institusyong itinatag ng tao dahil mismo ang Diyos ang nagtatag nito. Kaya nga kasama po ito sa ating covenant. Napapahalagahan ko ang pagtitipon ng iglesia ng higit sa kahit anumang institusyong itinatag ng tao. Inilalagay ng bagong tipan ang church sa pinakamataas na posisyon sa lahat ng pagsasama-sama ng mga tao. Now, meron tayong mga activity na sometimes we see it as very important. For example, kasal, libing, reunion, party. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Kung yan ay tatapat ng araw ng linggo, i-consider mong mas mahalaga ang pagtitipon kaysa dumalo dito. Are you with me? Pastor, 1 taon lang naman yung kasalan. Pastor, 1 araw lang naman ililibing. Naibago sa inyo mga kapatid, maraming mga pagpapala ang natatanggap mula sa salita ng Diyos sa araw ng pagtitipon na hindi mo dapat mamiss sa magitan ng pag-attend sa ibang mga activity. You need to understand na gandun kahalaga ang pagtitipon ng church. Napakadami hong paglalarawan doon sa church. Kaya dapat bibigyan mo siya ng pinakamataas na prioridad. Hindi yung pag mayroong isang okasyon, parang secondary na lamang ang church. Hindi. Ang church ang priority. You need to give up everything for the sake of the church. Ganong kahalaga ang pagtitipon ng Panginoon, sa Panginoon. Saan ba ang Panginoon nangako ng kanyang presensya? Hindi sa panahon ng ganito, hindi sa pagtitiwang ng ganito. Saan? Sa pagtitipon ng kanyang iglesia. Unless, providentially, there are some providential reasons sa talagang hindi ka maka-attend ng church. May sakit ka, may binabantayan ka, meron talagang trabaho na hindi mo kayang iwanan kasi ikaw ay empleyado. Pero kung may mga bagay na may kapangyarihan ka para hindi ito mangyari sa iyo, you need to choose God first. Your first commitment is with God and His church and not with people. Okay? Pangatlo, ito pa, napakaganda nito. Pinapahalagahan ito ng Trinidad ng Diyos. Sa buong bagong tipan, malinaw na ipinakita ng Diyos na ang iglesia ay ang kanyang pinakamamahal na nilikha at pag-aari.
Sa katunayan, ang bawat persona ng banal na Trinidad ay paulit-ulit na inilarawan bilang nagmamahal at nagpapahalaga sa iglesia higit sa alinmang institusyong itinatag sa mundo. Halimbawa, ang Diyos Ama. Ipinakita ng Ama ang kanyang pag-ibig sa iglesia sa pamamagitan ng kanyang soberanong paghirang dito bago pa itatag ang sanlibutan. Ephesians chapter 1. Ibinigay ng Ama ang pinakamataas na pagpapahalaga sa iglesia sa pamamagitan ng pagkapadala ng kanyang minamahal na anak upang mamatay para dito. Patuloy na nakikibahagi ang Ama sa pakikisama ng iglesia at ang pangunahing layunin ng iglesia ay dalhin ang kaluwalhatian ng Ama. Ang gusto kong bigyan natin dito yung how much God loved the church to give His only begotten Son. How God loved the church that He required the church to give Him glory. Then hindi lamang yung Ama, kundi yung Anak. Minahal ng Panginoong Yesus ang iglesia at ibinigay ang kanyang sarili para dito. If Christ can give Himself for the church, can't you not give your life for His church? Diba? Kung ang Diyos kaya niyang ibigay ang buhay para sa atin, tayo ba hindi natin kayang ibigay ang buhay natin para sa kanyang pinagbigyan ng buhay, which is the church? Ang Panginoong Kristo nagturo, ang Panginoong Kristo ay ang ulo ng iglesia. Nagbigay ang Panginoong Kristo ng mga kaloob upang ito ay lumago at maging ganap ang kapuspusan. At ito, ipinangako ng Panginoon ng kanyang presensya sa nagtitipong iglesia upang matupad nila ang kanyang mga iniutos. At ang huli, ang Panginoong Kristo ay muling darating at ihaharap ang iglesia sa kanyang sarili sa kaluwalhatian. I try to share to you last preaching that there's a possibility. It is not, kumbaga hindi ito prophecy, hindi ito isang dogmatic, but I do believe that God or Christ will come during the time of the gathering of His people. Because ang isa makikita natin dito, when Christ resurrected from the dead, the two times na nagpakita siya sa gathering ng church, sa church is what? During the gathering. Yes, meron siyang individual na pagkapakita during His resurrection, pero ang pinaka-common na makikita natin, nagpapakita siya kapag nagka-gather yung church. So when Christ came, the possibility, He will come during the day of God's people gathering. Kailan yun? Kailan yung malimit na gathering ng church? Sunday. Sa atin. So may possibility na dumating siya ng araw ng Sunday. His day. Kaya kapag absent ka, hindi ko naman sinasabing maiiwan ka, kasi kung totoo man na lang patay, kasama ka pa rin, but you will not experience yung sama-sama na dumating ang Panginoon. Diba? So, napakaganda, yung gathering ng church, pinapahalagahan natin. That should be one of your commitment. Isa sa mga commitment mo, papahalagahan ng pagtitipon ng church. Ang Banal na Espiritu, itinatag ng Banal na Espiritu ang iglesia sa Pentecostes sa pamamagitan ng kamangamanghang tanda at kababalaghan. Ang Banal na Espiritu nagdaragdag sa bawat mananampalataya sa iglesia. Pinapalakas ng Banal na Espiritu ang pagkakaisa at kapayapaan sa iglesia. Nagbibigay siya ng spiritual na kaloob upang magampanan ng mga miyembro ang kanilang mga tungkulin at tinitiyak niya na ihaharap niya ang iglesia sa kaluwalhatian. So ang ibig sabihin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit ay nagbigay ng importansya sa church. Nagbibigay siya ng importansya sa atin. Are we not in return give importance to the church? Hindi ba tayo dapat in return bilang pagbabalik ay pahalagahan natin yung nagpapahalaga sa atin? Pinapahalagahan tayo ng Trinidad ng Diyos, kaya pahalagahan natin ang ating iglesia. Pahalagahan natin ang kanyang iglesia. At yung ikatlo, tinawag ni Pablo ang iglesia bilang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. 1 Timothy 3:15.
Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila saan? Sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. The church is the house of God. The house of the living God. Nananahan ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya kung hindi ka kabilang sa iglesia, hindi ka kasama sa pinapanahanan ng Diyos. That's the blessing of being a member of a church. Now, magbibigay ako sa inyo ngayon ng dahilan kung bakit kailangan nating maging committed na miyembro ng iglesia. Una, ang pagiging miyembro ng iglesia ay biblical. Ang pagiging miyembro ng iglesia ay tinuturo ng banal na kasulatan. Marami kasi sa mga nakakarinig pag pinag-uusapan natin ng pagiging miyembro ng iglesia, ang medyo natatakot, nagbabago ang isip, nagtatanong, nagdududa, at napapatanong na kailangan ba talagang maging member ng church? Nung kayo po ay bago pang maging dumadalo ng church at kayo ay nakarinig ng patungkol sa membership, what was your first reaction? Is there somebody here na ang naging reaction niya, kailangan ba talagang magpa-member? Kailangan ba talagang magpa-miyembro? Makikita ninyo, maraming mga dumadalo, it takes many months, even years, na hindi nagpapamiyembro. Why? Because they do not consider church membership. Para sa kanila, kailangan ba talaga na magpamiyembro ng iglesia? Now, gusto kong sabihin sa inyo, kailangan mong magpamiyembro ng iglesia dahil ito ay ayon sa Biblia. Walang mababasa sa Biblia na magpamiyembro ka na. Wala kayong mababasa verse by verse na magsasabing you need to become a member of the church. Wala. Gaya ng salitang Bible, wala tayong makikita sa Bible ng salitang Bible, but the principle is there. Just like the word Trinity, we cannot see the word Trinity in the scripture, pero makikita natin yung idea, yung teaching, yung konsepto. Katulad ng monotheism, the belief in one God, hindi natin makikita sa Bible sa salitang monotheism, but we believe in one God in three persons. Just like also church membership, we cannot see the word church membership, but the idea, the principle is very loud and clear sa scripture. And I will give you 3 reasons paano natin nasabi na biblical ang pagiging miyembro ng iglesia. First, pamunuan sa iglesia. Merong mga pamunuan sa iglesia at meron 2 opisinang binanggit sa Bagong Tipan. Opisina ng pastor at opisina ng diakono. Now, before the office of the pastor and office of the deacon, meron tayong mga foundational office. The prophets, the office of the prophets, and the office of the apostles. But after po ng mga propeta, we have now 2 remaining and resident office sa loob ng church. Opisina ng pastor at opisina ng diakono. Sa 1 Timothy chapter 3 and Titus chapter 1, binanggit ang kanilang mga katangian. Sa Acts chapter 6, hinikayat ng mga apostol ng kalipunan, which is ang mga member, na pumili sa gitna nila ng mga ihahalal sa opisina ng pagkadiakono. Sa Hebrews chapter 13, 7 and 17, inutusan ang mga miyembro na dapat gumalang at sumunod sa namamahala sa kanila. So ang tanong, ano ang magiging kahalagahan na maghalal ng mga pinuno kung walang pamumuno ang miyembro? Wala yung salitang member, pero ano yung dahilan para ikaw ay maghalal ng mamumuno kung wala kang pamumunuan? At sino yung pamumunuan na yon? Ang tawag natin, member. Kung merong mamumuno, dapat merong pamumunuan. At ang tawag natin, mga miyembro. Sa disiplina ng iglesia, letter B, sa Matthew chapter 18, 15 to 17, itinuturo ng Panginoong Hesus na disiplinahin ang kapatid na ayaw magsisi sa kanyang kasalanan. Tanong,
sa Matthew chapter 18, sino kaya ang tinutukoy dito na dapat disiplinahin? Yung miyembro na nagkakasala, na ayaw magpatawad. Sa 1 Corinthians chapter 5, ito naman yung patungkol sa disiplina ng excommunication. Inutusan ni Pablo na alisin sa pagsasama-sama ang mga taong nasasangkot sa sexualidad, sa sexual na immoralidad. Ang tanong, sino kaya yung aalisin? Yung miyembro. Hindi mo pwedeng alisin ang nasa labas. Hindi mo pwedeng palabasin ang nasa labas. Sino ang pinapalabas? Yung nasa loob. Yung nasa loob ng membership ng Church of Corinth, yung mga gumagawa ng sexual na immoralidad ay kailangang disiplinahin at paalisin. Ang tawag natin dito, excommunication. Ito yung tinatawag nating disciplinary action. And letter C, listahan at pagboto. May mga ebidensya na may bilang at listahan ng mga miyembro ang unang iglesia. I was amazed. Isang araw, meron akong nakausap na isang grupo ng nagtitipon, but nung tinatanong ko sa kanila kung gaano karami na ang kanilang member o sino kanilang mga member, wala silang definite na masabi. Wala silang number na masabi. And I find out, one of the reason kung bakit hindi ganoon is hindi defined sa kanila yung membership. They do not know kung kailan sila naging member. Basta ang para sa kanila, kapag ikaw ay faithful na uma-attend, member ka na. Kapag hindi ka na uma-attend, hindi ka na member. Hindi po gano'n na makikita natin sa Scripture. Sa Scripture, meron tayong number at merong process to become member. Sa Matthew chapter 10, verse 1 and 2, may tinatawag tayong 12 alagad. Sa Acts chapter 1, verse 15, merong bilang ang mga alagad, 120. Sa Acts chapter 2:41, may nangaral si Pedro, 3,000 ang nadagdag. Sa Acts chapter 4, verse 4, nasa 5,000 ang sumampalataya at nadagdag sa iglesia. Sa 1 Timothy chapter 5, verse 9, ang listahan ng mga bao ay makikita. So ang ibig sabihin, may definite number na pwedeng sabihin ang membership. Sa ating church, meron tayong definite number kung ilan ang ating mga miyembro sa loob ng ating iglesia. Hindi tayo manghuhula kung sino yung membro at saka hindi. Kapag hindi kayo nakasulat sa aklat ng membership, hindi kayo makakarating sa langit. Hindi, biro lang. Pag hindi kayo nakasulat sa membership book natin, ibig sabihin, you are not member of the church. The last number or the last time na nagkaroon tayo ng membership ay yung huli nating tinanggap sa ating pong iglesia. 2 Corinthians chapter 2, verse 6. Ang boto ng nakakarami ay kinikilala para alisin ang isang tao sa pagiging miyembro ng iglesia. So sinasabi ko dito, kapag nagkakaroon daw po ng desisyon, ay bumoboto sila. Now, ito ho yun. Nabanggit ko sa inyo nung last preaching ko sa inyo, ano yung ginamit ng mga apostles at ng early church to choose kung sino yung magiging pang-12 apostles sa pagitan ni Jose at saka ni Matthias. Anong ginamit nila? Ang ginamit nila? Kaslats, yung pagsasapalaran. Now, sa panahon natin ngayon, hindi na ho natin ginagawa yon. Bakit? We have the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the one guiding us para malaman natin ang desisyon ng church. At sa anong paraan ginagawa ito ng church? Sa magitan ng pagboto. Kaya sabi sa 2 Corinthians, yung mga nakakarami. Kaya meron tayong tinatawag na majority. Kung sino yung nakakita at bumoboto na mas marami, ito yung magiging desisyon. At sinasabi nito, yung katotohanan sa aklat ng Mateo, chapter 18, na ang boto ng iglesia ang nag-aalis sa isang miyembrong hindi nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Ang ibig sabihin, ito yung kapangyarihan ng Panginoong ibinigay sa church. Ang church ay may kapangyarihang magkalas at magtali. Pag sinabi nating magtali, ito yung kapangyarihan ng church na tumanggap.
At yung magkalas, ito yung kapangyarihan ng church na mag-alis. Ngayon, nasa iglesia kung sino ang tatanggapin at kung sino ang hindi tatanggapin at sino yung paaalisin kapag hindi siya sumusunod sa salita ng Diyos. At sa Acts chapter 6, verse 1, ang mga miyembro din ang pumili at naghalal ng uupo sa opisina ng pagkadiakono. Kaya nung sabi ng language ng Acts chapter 6, choose among you. Pumili kayo sa inyo. So yung pinili nilang diakono ay nasa kalipunan ng mga miyembro. So bilang hamon, mga kapatid, ang bagong tipan ay nagpapakita na ang mga mananampalataya ay hindi lamang dapat maging miyembro ng iglesia, kundi pahalagahan ang pagiging miyembro ng iglesia. Kaya naman, next week, Lord willing, magkakaroon tayo ng part 2, which is pag-uusapan natin ano naman yung mga katangian ng isang committed member. Kung kanina nagbigay ako sa inyo ng 4 na katangian ng hindi committed member, next week, doon tayo magpo-focus. Ano yung katangian ng isang committed member? So, bilang pagbubulay-bulay, to question, to ask ourselves, gaano mo pinapalagahan ang pagiging miyembro ng iglesia? Is the church one of your top priority? Is your church isa sa mga pinaka nasa taas ng iyong mga prioridad? Or is it just a secondary or tertiary sa iyo? Second, anong hakbang ang maaari mong gawin para mas maging committed na miyembro ng iglesia? Ano pa kaya yung pwedeng gawin mong adjustment? Ano pa yung kailangan mong sakripisyo para maipakita mo lang sa Panginoon at sa church na I am a committed member ng church na ito? I am kumbaga blessed to see that some of our church member, despite ng kanilang layo at despite ng kanilang kalagayan, they continue to attend the church. Patuloy nilang ipinapakita yung pagdalo sa panambahan. But let me clarify this, hindi lamang attendance ang nagpapakita ng pagiging commitment. Hindi lang po yan. That is one, but not the only one. That's why I'm going to give you more of that next Sunday, Lord willing. Is there any question? Medyo maaga pala tayong natapos ngayon. To give more time para sa ating pong question and answer. Sige po. Dadagdag ko na, yung mga committed na member nagtatanong after ng lesson.